Pangsanlibutang ulat. Paghahanap ng tamang paaralan. November 18. Ghana. Hindi maintindihan ng 10 taong gulang na si Nusrat kung bakit regular na pumupunta sa bahay ang isang babaeng may diabetes upang magpalinis ng sugat. Gusto mo ba ang babaeng iyon kung bakit palagi mo siyang tinutulungan at linisan ang kanyang sugat? Tanong niya sa kanyang lola. Responsibilidad ko ito bilang isang nurse, sagot naman ng lola. Ito ang trabaho ko. Nagustuhan ni Nusrat ang trabaho ni lola. Gusto niyang maging isang nurse katulad ni lola at tumulong din sa mga tao. Nagsimula siyang mangarap na maging isang nurse para maglingkod sa kanyang tinubuang bayan sa Ghana. Inirekomenda ni lola ang ilang mga nursing school para kay Nusrat pagkatapos na siya ay magtapos ng high school. Ngunit walang sapat na pera ang nanay ni Nusrat para makapag-enroll siya. Nag-aaral na kasi bilang isang guro ang ate ni Nusrat at hindi sila kayang pagsabayin ng kanyang nanay sa pag-aaral. Lumipas ang 3 taon at tila bagay malabo na sa katotohanan ang pangarap ni Nusrat para maging isang nurse. Isang araw, dumalaw si Uncle Nuruddin na isang nurse at sinabi niya sa tiyuhin ang kanyang pagnanais na maging isang nurse. Nakakita ng solusyon si Tiyo Nuruddin. Nakuha niya ang kanyang nursing degree sa Valley View University, nakabilang sa Seventh-day Adventist Church, at sinabi niyang abot kaya ang edukasyon dito. Naintriga si Nusrat, ngunit nag-aalala rin siya. Si Nusrat at ang kanyang tiyuhin at ang iba pa nilang pamilya ay hindi mga Adventist. Noong bata pa siya, nag-aral siya sa isang Kristiyanong paaralan at hindi siya komportable. Palagi akong parang estranghero dahil hindi ko kayang kantahin ang mga kanta at hindi ko maintindihan kung paano sila nagdarasal, sabi niya. Sumagot si Uncle Nuruddin na ang mga paaralang Adventist ay hindi katulad ng ibang mga paaralang Kristiyano. Malaya akong sumamba ayon sa gusto ko doon sa Valley View University, sabi niya. Walang diskriminasyon. Inamin niya na medyo na out of place siya sa unang pagkakataon nang pumasok siya sa isang Adventist church. Ngunit sinabi nila sa akin na isipin ko na ako ay nasa harapan ng Diyos at hindi sa isang simbahan, sabi niya. Malaki ang naitulong niyan sa akin. Ipinaunawa nila sa akin na ang paraan ng pagsamba ay iba, ngunit ako ay nasa harapan ng Diyos. Kwento pa ni Tiyo Nuruddin na dumadalo siya bawat programa ng simbahan sa universidad, ngunit walang humadlang sa kanya sa pagdarasal ayon sa kanyang personal na paniniwala. Natuwa si Nusrat at nagkaroon muli ng pag-asa dahil sa mga kwento ni Tiyo Nuruddin. Masarap mag-aral sa isang paaralan kung saan pinapayagan kang sumamba ayon sa gusto mo at malugod kang tinatanggap, sabi niya. Iyon ang isang pinakamagandang lugar na iyong mapuntahan. Ngunit malayo ang Valley View University, kaya naghanap si Nusrat ng Adventist School na mas malapit sa kanilang tahanan. Natagpuan niya ang Seventh-day Adventist Nursing and Midwifery Training College. Ngayon ay patapos ni si Nusrat sa kanyang unang taon. Sama-sama kaming nagsisimba pag-araw ng Sabbath, at sabay-sabay naming natutunan ang mga awitin kapag Sabbath School. Nasisiyahan akong sumamba pag-araw ng Sabbath. Kwento ni Nusrat sa kanyang tito. Dagdag pa niya, hindi ka nagkamali ng impresyon sa Adventist School. Tunay na dito ay wala ngang diskriminasyon. Natuwa naman si Tiyo Nuruddin sa kwento ni Nusrat. Alam kong magiging komportable ka dyan, sabi ng tiyo. Ang ating 13th Sabbath offering ay makakatulong sa pagpapalawak ng Seventh-day Adventist Nursing and Midwifery Training College sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at dormitoryo. Nagbukas ang kolehiyo na mayroon lamang 22 mag-aaral noong 2015 at mayroon na ngayong 770 mag-aaral. Marami pang gustong mag-aral dito.
ngunit hindi na kaya pang tumanggap ng paaralan ng karagdagang estudyante dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Ito ay isang tunay na mission school, kung saan ay 30% lamang ng mga mag-aaral ang Adventist. Maraming estudyante ang sumasali sa simbahan bawat taon. Salamat sa inyong bukas palad na pagbibigay ng 13th Sabbath offering sa darating na ika-30 ng Desyembre.